Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Section 8 na pinalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang lalaki na pinatay ang asawa at anak niya pero wala silang ideya na ang lalaking ito pala ay isang bayolenteng ex-military officer. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa bansang Mosul, Afghanistan na kung saan merong isang grupo ng American soldiers na may mission na patayin at sirain ang isang Taliban base. At nakasalubong nga nila ang isang militante. Sinubukan nilang pahintuan ito pero nabaril nga nila kaagad ito nang subukan itong atakihin sila. At ang isang sundalo na si Jake ay handa nang mag-defuse ng isang bomba pero inatake nga sila ng mga terorista. Karamihan nga sa kanila ay napatumba na at sa bandang huli nga ay nagawa ni Colonel Tom Mason na maligtas ang buhay niya. Muntikan na nga silang hindi makaalis doon ng buhay at ang lahat ng ito ay nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Sa kasalukuyan nga ay nakita natin si Jake na namumuhay na ng payapa matapos ang kanyang honorary discharge sa military. Siya ngayon ay nagtratrabaho na sa garage ng kanyang Uncle Earl at kakaunti nga lang ang kinikita niya dito. May isang babae nga na nakasuot ng halos kita na ang lahat ng katawan niya ang lumapit sa kanila at nasabihan nga niya sila na nais niyang maayos nila kaagad ang kotse niya. At dahil doon ay kaagad na tinawag ni Earl si Jake at nasabi naman nito na matatapos niya ito sa loob lang ng 20 minutes. Matapos nga noon ay umuwi na siya sa kanila at nakita nga niya doon ang asawa at anak niya. Nagluluto nga ito at nasabihan niya ang asawa niya na tambak na ang bills nila. Nag-alala nga siya nang makita ang lahat ng ito at nasabi ng asawa niya kung papaano nila mababayaran ang lahat ng yan. Pero nasabi na nga ni Jake na magagawa nilang malampasan ito. Bigla na nga lang inibe ni Jake ang topic at agad na umalis doon. Kinagabihan nga ay tumingin siya sa larawan nila dati at nasabihan niya ang anak niya patungkol sa lalaking nagligtas ng buhay niya. Nasabi nga niya na hindi na niya nakikita si Tom kahit na nagkataon na nasa iisang hospital lang sila nang pinanganak ang anak niya. Sa sumunod na araw nga ay kahit natambak ang mga bayarin niya at nag-aalala siya sa pamilya niya ay naisip pera niyang pumasok sa trabaho niya. Pero nakasalubong nga niya doon ang isang grupo ng mga thugs na pinangungunahan ni Fresh na nais makakuha ng pera mula kay Uncle Earl. Naisip na nga lang labanan silang lahat at nabugbog nga niya ang mga ito nang hindi man lang siya nagawang tamaan nila. Matapos nun ay naisip na nga niyang kumprontahin si Uncle Earl na napalaban siya dahil sa kanya. At meron nga siyang pamilya na dapat protektahan at ayaw niyang masangkot sa gulo niyang ito. Nasabi nga ni Uncle Earl na dati ay nasa isang money business siya pero masaya nga siya na matagal na niyang iniwan ang business niyang ito. Nasabi nga ni Earl na tinuturing na niyang tahanan ang lugar na ito at nasabi din ni Jake na ganun din ang turing niya dito. Pero nasabi nga ni Jake na dahil sa nangyari kanina ay magbabalik panigurado ang mga gangster na yun dito dahilan para mangamba siya para sa sarili niya at nasabi nga ni Earl na lugar niya ito at hindi niya hahayaan ang kahit na sino na makapasok sa lugar na ito. Pero nasabi nga ni Jake na magiging isang gera na ito na hindi kailanman matatapos. Natawagan nga niya ang asawa niya at nasabi niya kung anong nangyari sa kanila dito at nasabi nga ng asawa niya na nag-aalala siya para sa kanya. Pero nasabi na nga lang ni Jake na kailangan niyang tulungan ang uncle niya. At nang umuwi na nga si Jake sa kanila nung araw na yun ay nakita niya ang leader ng mga thug kanina sa labas ng bahay niya. Nang makababa na nga si Jake sa sasakyan niya ay kaagad na itong nagmaneho papalayo at pinagsabihan siya na puntahan na niya ang asawa niya. Nagmadali na nga si Jake pumasok sa loob at nagsisisigaw na tinatawag ang asawa at anak niya. Pero hindi sila sumasagot hanggang sa makita niya sa lounge at nalaman niya na nagawa ng leader ng thug na yun na patayin ang mag-ina niya. Napaiyak na nga lang siya at nagsisigaw dahil sa lungkot at galit na nararamdaman niya. At sa sumunod na eksena nga ay nakita na lang natin na tinatanong siya ng ilang detective sa kung anong nangyari dito. Pero hindi nga niya sinagot ang mga katanungan nila at napagpasyahan na umalis na lang dalawa ang sasakyan niya. Sinabihan ng detective na sundan nila ito at habang nagmamaneho nga si Jake, ay naalala niya ang alaala ng asawa at anak niya at nakita din niya ang sasakyan ng leader ng thug na nakaparking sa isang tabi. Dahil doon ay pinasok niya ang club at sinimulang pagbabarilin lahat ng naroon at sa bandang huli nga ay nakita na niya ang lalaking pumatay sa asawa niya. Sinubukan nga nitong makipag-negotiate sa kanya pero kaagad na nga niyang binaril ito para mamatay na. Naulipat ang eksena matapos ang 5 buwan at nakakulong siya ngayon sa San Quentin Prison. Binisita nga siya ni Tom Mason at sinabihan niya si Jake na sinusubukan niyang hanapan siya ng abogado. Hindi na nga sumangayon doon si Jake at sinabi na dito naman talaga siya nararapat. Nasabi niya na pinaghiganti niya ang pumatay sa 2 taong pinakamamahal niya at hindi nga siya nagsisisi na ginawa niya yun. At kung sakali man na mabigyan siya ng pagkakataon ay papatayin niya ulit ang mga ito. Nasabi na nga lang ni Tom na isa lang ang gusto niya.
Yun ay ang itigil na niya ang pagbisita sa kanya at ayaw na nga niyang makita siya ulit. Kinagabihan nun ay naalala niya ang mga alaala nung kasama pa ni Jake si Tom sa trabaho. At sumunod nun ay bigla na namang nakatanggap siya ng isang bisita at isa itong stranger na nagngangalang Ramsey. Sinabi nito na mapapalaya niya si Jake dito kapalit ng kailangan niyang ibigay ang serbisyo niya sa kanya bilang sundalo ng kanyang covert special group. Tinanggihan pa din niya ang offer at laking gulat niya nang dinukot na siya bigla ng mga tauhan nito. Nang tanggalin na nga niya ang takip niya sa mukha ay nakita niya si Ramsey na nakatayo sa harap niya. Natanong nga niya kung mga CIA ba sila pero nasabi na nga lang nito na hindi lahat ng tao ay kilala ang existence nila. At nasabi nga din niya na pinagmamasdan niya si Jake matagal na ang nakakalipas. At nagustuhan nga nila ng husto ang profile niya at nasabihan nila na hindi sila katulad ng korte at wala nga silang pakialam kung nagawa man niyang patayin ang mga gangster. Sa halip ay natuwa pa nga sila sa ginawa niya dahil napatumba niya ang mga ito nang siya lang mag-isa. Dagdag pa nga niya na hindi deserve ni Jake na makulong lang siya doon kung maaari naman siyang magkaroon ng panibagong purpose sa buhay niya. Doon nga ay nasabi na ni Ramsey ang vision ng organization nila at sa ngayon nga ay nalaman ni Jake na merong isang secret government organization. At ang organization na ito nga ay siyang pumapatay sa mga taong taliwas sa banda sa pamamagitan ng maayos na paraan. Dahil doon ay dinala na ni Ramsey si Jake sa office ng Section 8. At ang grupo nga ng mga dating Special Force. Kailangan niya na sumali sa grupo at siya nga ngayon nga ay nasa ilalim siya ng handler na si Mueller. Ang base nila ay nasa Washington DC at malayo nga ito sa kung saan nanggaling si Jake. Nasabi na nga ni Ramsey na ito ang top secret agency at meron ngang 16 na miyembro nito. Ang 8 sa kanila ay palaging naiiwan sa base samantalang ang iba namang 8 ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Dagdag pa niya ay nakakatanggap sila ng orders mula sa State Department o di kaya ay sa NSA. At narito nga sila ngayon para i-eliminate ang kahit anumang mga threat sa mundo at maaari lang nilang gamitin ang mga taong tulad ni Jake na hindi kailanman hahanapin kahit na mawala man ito. Doon nga ay sinimulan na nilang i-train siya at sinabing labanan sila. Pero hindi nga sumang-ayon doon si Jake. Napilitan na nga lang si Jake na bugbugin sila pero naniniwala pa din si Ramsey na hindi pa handa si Jake dahil nagdadalawang isip pa ito sa mga pag-atake niya. Pero nasabi nga ni Mueller na magiging handa din ito at kailangan nga lang niya ng ilang mga oras pa. Naulipat ang eksena kung saan sinamahan siya ni Mueller papunta sa unang target nila at yun nga ay walang iba kundi ang isang government man. Siya ay isang defense contractor at nakakalikom nga siya ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga armas sa black market. Nasabi nga din niya na plano nitong sabihin sa lahat ang top secret organization sa mga Russians kaya kailangan na nilang mapatomba ito. Nang makarating na nga sila sa Mexico ay naghanda na silang dalawa na i-assassinate ang government man. At hindi nga nagustuhan ni Jake na maging isang assassin. Pero nang makita na nga nila ang target nila ay nakita nila na napapalibutan ang target nila ng Shamyang guard. Ang target nila ay makikipagkita sa isang grupo ng mga Russian at nang barilin nga ni Jake ang isa sa guard ng government man ay kaagad silang nagkaroon ng alitan. Dahil naisip ng lalaking ito na sinet up lang sila nito para patayin sila dito. Nagkaroon na nga sila ng barilan at marami nga ang namatay sa kanila. Nagpatuloy na nga si Jake at pinagpapatay ang mga naroon hanggang sa makita na niya ang seller. Nagtanong siya sa kanya pero napagsalitaan nga lang siya nito ng masama kaya naisip niyang barilin na lang ang lalaking ito. Matapos nun ay sinilip niya ang kotse nito at nakita ang dalawang babae pero hindi niya pinatay ito at kinuha na lang ang nasabing file. Hindi nga nagustuhan ni Ramsey ang ginawa ni Jake dahil nagtira siya ng buhay pero nasabi nga ni Jake na ginawa naman niya ang trabaho niya at hindi nga siya papatay ng mga inosenteng tao tulad na lang ng mga babae na yon. Natapos na nga lang ang usapan nila nang sabihan niya si Jake na magpahing na lang muna dahil natapos naman na din niya ang misyon niya. Natanong nga ni Ramsey si Mueller kung kamusta ang ginawa ni Jake sa misyon nila at nasabi nga nito na maayos naman ang pinakita niya sa misyon na yon. At nasabi na nga lang ni Ramsey na tutukan niyang mabuti si Jake. Pero nasabi nga ng isa doon na nakagawa ng isang napakalaking blunder si Jake dahil sa nag-iwan siya ng witness at napakadelikado nga nito para sa kanilang lahat. Naulipat na nga lang ang eksena sa isang kasino na kung saan merong isang lalaki na nakasuot ng black suit na pinatay ang isang lalaki. Dito natin nalaman na siya pala ay kabilang din sa Section 8. Dumating na nga doon ang mga pulis at sakto namang nakatakas na ito gawa ng nakanakaw siya ng isang kotse. Nakita naman natin si Jake na pumasok sa isang apartment at nakita niya ang ilang mga larawan doon at naalala niya ang mga panahon na nakasama niya si Tom Mason. At matapos nun ay nagpunta na siya sa isang bar at doon ay naabutan siya ni Mueller at sinaluhan siya nito. Sa loob nga ng station nila ay nasabi na ni Ramsey ang susunod nilang mission. At sa ngayon nga ay kailangan nilang i-eliminate ang isang senador.
Nasabi nga ni Ramsey na ang senador na ito ay isang traidor at siya ang pinakakorap na senador. At doon nga ay nagpunta na sila sa Fresno. Si Mueller nga ay naghanda na para i-transfer ang secret information ng lalaki papunta sa device niya. At matapos nun ay nagawa na nga din niyang mapatay ang isang security guard. Nagawa nga nilang ma-secure ang senador at napasakay nila sa sasakyan ito at umalis na. Pero sinubukan ni Jack na habulin sila, sinusubukan na barilin ang target nila. At nang papatayin na nga niya ito ay nasabi ng senador na meron nga daw siyang mga anak at asawa pa, dahilan para maalala ni Jack ang mag-ina niya. Dahilan para magdalawang isip siya na patayin ang senador. Sa kabilang banda ay nagawa na nga ng iba nilang kasamahan na makapunta doon at agad nga nilang pinatay ang senador. At naisip nilang nagdalawang isip si Jake na patayin ang senador. Sa ngayon nga ay nagsuspetya na si Jake kay Ramsey at sa buong Section 8 at yun nga ay dahil sa kailangan niyang pumatay ng tao nang wala man lang konsiderasyon. Nung gabing yun nga ay napaupo na lang siya habang hawak-hawak ang larawan ng anak niya at inaalala ang masasayang ginagawa nila ng asawa niya. At dito nga ay napagtanto niya na parang may kakaibang nangyayari. Nakita natin na merong mga armadong lalaki ang pumasok sa loob ng bahay niya pero nagawa naman niyang makalabas doon ng buhay. Dito nga ay naisip niya na hinahunting siya ngayon ng buong Section 8. Sa sumunod na araw nga ay naisip niyang bisitahin si Tom Mason at nasabi niya sa kanya na sa ngayon nga daw ay nagtratrabaho siya para sa Section 8. At tinanong nga niya si Tom kung may nalalaman ba siya patungkol dito. Nasabi nga ni Tom na alam niya na ang totoong Section 8 ay na-dismantle na noong 1990s. Nasabi din niya na balak na ng Section 8 na tapusin siya at naisip na nga lang ni Jack na tanungin si Tom kung may kilala ba siyang Ramsey. Hindi nga daw niya ito kilala pero tila naaalala niya na meron siyang nadinig na ganung pangalan dati. Nasabi nga ni Tom na nasa panganib na ang buhay niya dahil ang buong Section 8 ay may tangka na patayin siya. At sa kabilang banda ay nakita natin si Ramsey na mag-lock-on lang sila sa target nilang papatayin na si Jake. Nasabihan nga din niya si Mueller na ilocate niya si Jake pero tila wala itong pakialam sa paghahanap sa kanya. Naiisip nga ni Ramsey na kakampi na siya ni Jake o di kaya ay naiisip lang nito na tama ang punto ni Jake. At habang nagtatago nga si Jake ay may nalaman siyang impormasyon sa pagkamatay ng mag-ina niya. At sa tingin nga niya ngayon ay may kinalaman ang Section 8 sa nangyari sa mag-ina niya. Dahil doon ay nabuhay muli ang kanyang pagnanais na may paghigantay sila at sa ngayon nga ay buo na ang loob niya na kailangan niyang mapatamba si Ramsey. Nagkaroon na nga ng bar ilan nang magawa na ng mga tauhan ni Ramsey na makita kung nasaan si Jake. At laking gulat nga ni Jake nang malaman niya na trinaydor ni Mueller si Ramsey at kumampi ito sa kanya. Pero nagkamali nga siya sa pagtitiwala sa kanya dahil sa bandang huli ay nagawa ni Mueller na dalhin siya sa harap ni Ramsey. Nakatali na nga siya at nakakulong sa ngayon at wala na siyang ibang magawa at ninais na lang na tapusin na nila ang buhay niya. Pero hindi na nga niya kinaya pa ang lahat nang malaman niya na si Tom Mason pala ay nagtratrabaho para kay Ramsey. Nang malaman nga niya na ang lalaking pinagkakatiwalaan at nirerespeto niya ng lubos ay kasangkot sa pagkamatay ng mag-ina niya ay hindi niya ito lubos maisip. Pero hindi pa nga natatapos ang lahat doon dahil sa katunayan pala ay hindi nagpapakontrol si Tom Mason kay Ramsey at nais nga lang nito na patumbahin si Ramsey sa pamamagitan ng mga kamay niya. Nagkaroon na nga ng bar ilan sa magkabilang panig at naging dahilan ito para mawala ng buhay si Tom Mason. Sa ngayon nga ay napagtanto na ni Jake na pinaglaruan ni Ramsey ang buhay niya sa loob ng mahabang panahon. At siya nga ang nagbayad sa leader ng thug para patayin ang mag-ina niya. At sinira ni Ramsey ang buhay niya para mamanipula niya ito na sumali siya sa Section 8 at maging tautauhan niya. At nang magawa na nga niyang mapatay si Ramsey para sa kanyang paghihiganti sa lahat ng pahirap na ginawa nito sa buhay niya. Sa ngayon nga ay mag-isa na lang siya at pinagbantaan na naman siya nang makita niya si Locke sa loob ng bahay niya. Dahil doon ay kaagad niyang pinatay ito at sa ngayon nga ay kung kailan magbabago ang buhay na nga siya ay nakita niya ang Attorney General ng United States na sinabi sa kanya ang lahat ng patungkol sa Section 8. Sinabi nito na palabas lang nila na kailangan nilang iligtas ang bansa sa mga banta at ang tanging layunin nga lang nito ay ang magbenta ng mga classified information sa mga kalaban na bansa. Doon nga ay inanyayahan siya nito na sumali siya sa operation nila. Pero sa ngayon nga ay wala na siyang motivation para lumaban pa. Pero bandang huli nga ay nagbago ang isip niya nang makita niya ang isang babae na may karga-karga na isang baby sa loob ng bus. Naalala niya sa kanila ang mag-ina niya at doon ay nabuhayan na ulit siya ng loob at sa bandang huli nga ay nakita na lang natin na nag-usap silang dalawa ng Attorney General sa isang telepono. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.